Mga pinapag-aralan ngayong series of lessons po natin sa Apostolic School of Leaders. So, ito po ay isang bagay na kumbaga we need na meron po tayong patience, merong pagtsatsaga. And alam natin mga kapatid na if we want to really learn how to be effective leader, it has a price. No? May presyo po yan. So binabati po natin ang lahat ng ating mga online. Nasa online po natin. Sa ngayon ay meron po tayong mga nasa 30 na online. And dito din po sa church. Gayunpaman, ang ating pong topic for today ay tungkol po sa mga, ang tawag po dito ay pressure test. Yan. Kumbaga, lahat ng leader ay dadaan sa tinatawag na pagsubok, ang lahat ng kanilang ginagawa. So, of course, hindi ko lang po malaman kung sino pong mga naka-online po sa atin ngayon, pero marami po, mayroon po tayong sa Italy, sa iba't ibang bahagi po ng mundo, and maging sa Hong Kong, meron po tayo, nanonood po sa atin. And also dito po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan. So magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pong mga pinapag-aralan. At ito po ay exclusive, no, sa mga gusto lamang matuto na magiging leader. Ano po? Bago po tayo magpatuloy, ang ating pong topic ay creating positive change. Pero bago po yan ay tayo po muna ay manalangin at hingin po natin ang kalooban ng ating Panginoon to guide us and to lead us. Give us the understanding, clear mind, clear heart, na matanggap po natin ang mga bagay na ito. As we bow our heads, Heavenly Father, we praise you. Thank you, Lord. Once again, God, thank you for the day and the whole day that you bless us, Lord. Thank you for this strength, and thank you for another day that you gave to us, Lord, and bless this day that you gather us in this place. Lord, bless our mind, our heart. Let thy words, O Lord, be anointed, that it shall reach into every heart and mind. Allow us, Lord, to learn from these lessons, and allow us, O Lord, to grow as a good leader. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay ginagawa namin para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong dakilang pangalan, at binabalik namin ang pasasalamat. Gabayan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa gabing ito, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright, so, si Apostol Pablo ay lagi pong gumagamit ng mga analogies, kagaya po ng pagtatayo ng isang bahay, no? Pagtatanim, pangingisda. No? So, yan ay mga ginagamit para maintindihan po natin ang lahat. Gayon din, may binanggit po siya rito, kung meron po kayong mga Bible, lalo na po dyan sa mga naka-online po natin, 1 Corinthians chapter 3, verse 10. Basahin po natin. Simula po tayo sa 9. Ayon. Basahin lang po natin. For we are laborers together with God. Unang Korinto 3:9 or 1 Corinthians chapter 3 verse 9.
For we are laborers together with God, we are God's husbandry. Ye are God's building. Ayan. So, tatlo po ang binabanggit na pantukoy po sa atin. Laborers, husbandry, at God's building. So, kung makita po ninyo, kagaya ng laborer, manggagawa, no? Manggagawa. Ang husbandry naman is a profession or isang pagtatanim bilang isang magsasaka. Kumbaga, profession mo ay ang pagtatanim. Ano? And also, God's building. And so, tinutukoy din tayo na tayo ang mga building na kung saan, bakit tayo tinukoy na building? Dahil tayo po ay ginagawa ng Diyos. So, dapat maintindihan natin, ang lahat ng ating ginagawa ngayon ay mga proseso ng pagbubuo sa atin ng ating Panginoon. So, we are called God's building because God is still constructing us to be isang structure na magiging matibay, can withstand time and all weather, and at the same time ay magamit po sa lahat ng paraan. So kung minsan makikita ninyo mga multi-purpose building. Ayun, no? Pero ang paggawa ng building ay hindi po basta-basta, no? Mula sa pundasyon hanggang sa mga poste, hanggang sa kanyang mga dingding, saig, bubong. Yan po ang mga ginagawa. So ganun din po ang ginagawa sa atin para mabuo rin po tayo. Marami pong mga parte sa ating sarili o buhay na dapat ay maiayos. Dapat iniisa-isa ng ating Panginoon. Now, ang procedure ng Panginoon dito in verse 10, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder. Yon. Pag sinabi nating wise master builder, hindi lang po binanggit na master builder. Pag master builder, magaling na di ba? Hindi ka po pwedeng tawaging master kung hindi ka magaling. O master electrician, master mechanic, no? Kahit nga yung kapitan sa barko, master din po yung tawag noon no? Kahit nga sa mga teacher, dapat may masteral siya. So pagka tinawag siyang masteral, may masteral degree siya. So hindi basta-basta na basta lang siya nagkaroon ng ganong klaseng titulo. Pero, ang master builder, dinugtungan dito ni Apostol Pablo na wise. Ibig sabihin, hindi lang basta na magaling ka, no? Hindi lang dapat na magaling ka, kundi madiskarte ka. Ayun. Yung wise, madiskarte. So, hindi po pwede na magaling ka lang mag-preach. Hindi rin po pwede na magaling ka lang dyan magdala ng tao. Dapat marunong ka rin kung paano mo ito palaguin. Ayan. So, sabi nga rito, I have laid the foundation. So, ginamit si Apostol Pablo para maglagay ng foundation. And another builded upon thereon. But let every man take heed how he builded thereupon. So, ibig sabihin, pagka-leader ka, tinawag ka ng Diyos, ikaw ngayon ang may responsibilidad para dugtungan o ipagpatuloy ang nasimula ng mga apostol. So ngayon, bakit tayo nagtitraining ng mga leaders? Because we want to continue. No? Yung sinimulan. Kasi if we will not train leaders, mauubusan po tayo ng manggagawa. And kaya lang, meron po ditong binanggit, dapat mag-ingat daw ang bawat isa kung paano siya naglalagay ng mga, kung paano siya magko-construct sa taas ng mga foundation na inilagay na. Dahil sabi nga rito sa verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid. Yun, ito po yung ibig sabihin na kung ano pong nalatag ng mga apostol, wala pong sino man ang may karapatan na babaguhin. Baguhin mo yung doctrine, di pwede. Baguhin mo yung pagtuturo, hindi pwede. So, kapag nalatag na ng Panginoon, hindi na pwedeng mabago. And sabi nga rito,
if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, ay sabi nga rito ay dito mapapatunayan. Ibig sabihin, marami pong mga pastor, marami pong manggagawa, marami pong mga leader. Pero hindi mo alam kung anong klaseng material ang meron sa isang tao, ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan. No? So, merong masabi natin na habang tumatagal, tumataas ang value, kagaya ng ginto. Ginto siya na klase ng material. So, mamahalin na klase. Itong leader na to, itong taong ito, ibig sabihin, habang tumatagal siya sa ministry, mas lalong lumalawak, tumataas ang value. No? Meron ding hindi naman gaanong kamahalan or ibig sabihin hindi ganun ka-successful kagaya ng gold pero mamahalin pa rin kagaya ng silver. At meron din pong precious stones. No? Itong, mga mamahaling bato naman sila. Pero, meron din pong manggagawa na ang material nila ay kahoy, dayami, ayun, at saka yung mga dahon lang, no? So, alam natin na ang mga bagay na ito, they can produce fire, but they do not stay in fire. No? Ang gold ay meron pong karakter na the more you put it in fire, the more you can get the purest form. So, para makakuha ka ng 25 karat gold, kunwari, maraming mga metals, bato, tutunawin mo 'yon. Pero habang tinutunaw mo na 'yon, naghihiwalay yung ibang material, naghihiwalay din ng ginto. Alam niyo ba ang karakter ng ginto? Ang ginto ay bababa, ang kanyang impurities umaakyat. So habang pinapakaluan mo siya, inaapuyan mo siya, ay ang kanyang mga impurities naghihiwalay at ang ginagawa ng mga nanununaw ng ginto, ini-scrape po nila yan at ang maiwan po ay 24 karat gold na kung tawagin. So the only way to purify the gold is through fire. Now the only way that you can produce good leaders is through fire as well. Hindi ka pwedeng mag-produce ng magagaling na leader kung hindi ito dadaan sa pressure. Pag hindi ito nadadaan sa tamang pangunawa, sa tamang training, at mapapatunayan sa panahon, sa sitwasyon, sa weather, anumang klaseng panahon. Kasi sabi nga rito, for every man's work shall be made manifest. 1 Corinthians chapter 3, verse 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Meaning, kagaya niyan, pag dumating po tayo sa leadership position, at darating na po na tayo po'y magiging leader na, susubukan po ang ating ginagawa. Susubukan ng Panginoon. No? Susubukan. Masusubukan ka sa paghandle ng tao, masusubukan ka sa mga sitwasyon, sa mga kritisismo, sa mga binabato sa iyong mga salita, kahit na mga bagay na kumbaga whether totoo hindi or whatever, ay ikaw yan ang magre-react. So how you react is the kind of material that you are. Yan. So ang ating ginagawa po dito ngayon, mabigat po ito actually kung wala po tayong desire na magamit ng ating Panginoon. Now, if we want to be used by God, we would rather give time to study. Because sooner or later, if you are there,
ma-realize mo na sana nag-aral ako ng marami. Sana nag-training pa pala ako ng marami. At ang aking pagkakaalam, ang mga tao na merong strict na klase ng training, sila yung tumatagal sa gera. Yan. Alam natin na may mga kategorya ang mga military. Meron tayong, kung sa military pa, meron po dyan mga CAFGO, meron po dyan mga auxiliary, meron po dyan yung ordinaryong army, at sa army naman, meron po dyan special forces, no? Sa army, ang alam ko, meron yan sila mga Delta Force yung pinakamataas, meron silang Scout Rangers, iba-iba po yung training. Ang pagkakaiba po ay ganito. Ang Scout Ranger, pag ilagay mo sa jungle, mabubuhay siya. Mabubuhay siya. Ang kanyang training is to survive in all kind of, kahit anong klaseng sitwasyon. Alam niya kung paano mabuhay sa ilalim ng tubig, mabuhay sa loob ng gubat, anong kakainin niya, saan siya kukuha ng inumin, yun ang training niya. Pag ilagay mo yung mga security guard lang, patay agad yun. No? So, ganun po yun. No? Kung paano po tayo aabot sa atin pong gawain sa Panginoon, nakadepende yan sa ating preparasyon. Nakadepende yan sa kung paano natin hinanda ang ating mga sarili. Because all of us will be tried by fire. Fire here are circumstances, mga storms, mga pagsubok, no? Yung mga pressures, ito po yon ang kalagayan na ito. Kaya nga, isa sa mga pressure test on leadership, na pag-usapan na po natin ang maraming mga ingredients ng pagiging leader, no? Na meron po tayong mga binanggit na ng mga nakaraan na mga topics po natin. Pero ito po ngayon ay isang pagsubok kung ikaw ay isang leader, paano mo ma-implement ang isang pagbabago na tatanggapin ng lahat. Yun po yung kasi pagka leader ka, siyempre kung pag leader ka kasi hindi ka tinawag para magpatuloy lang. Tinawag ka para mapaganda mo pa. Nalagay ka dyan para mas mapaganda mo pa kasi meron ng nakaraan dyan. So, mas maganda. Pag ikaw nakaupo, dapat mas maganda pa. Pero ang tanong, paano mo i-implement ang mga pagbabagong ito? Ayan, ito po yung isa sa mga masaklap na mga at pinakamahirap. Dito po mapapatunayan ang ating leadership skills, no? Creating positive change. Now, ang isang leader ay meron pong mga profile na masabi po natin na you will be in trouble if you are a leader. Now, tandaan po natin ito mga kapatid, na ang ating pong pinapag-aralan, hanapan po ninyo nung paraan na mai-apply ninyo kung saan kayo ngayon. At kung ano ang inyong plano. Gusto mong maging negosyante, for example. So, sa feeling mo, parang hindi ka naman masyadong inclined doon sa leadership in some ministries, for example. Pero, on your part, you want to be a supporter of the church. So, in other way, meron po mga tao nagsasabi na magninegosyo na lang ako para makasuporta sa church. Now, if you are a businessman or a businesswoman, itong mga bagay na ito, the same principle. The same principle, when you do the leadership in your business, when you do the leadership in your ministries, pareha lang po. Now, ano po ang mga profile ng isang leader na delikado or in trouble, ika nga, no? Number 1, he has a poor understanding of people. Pag ang isang leader, hindi siya marunong mag-unawa sa tao, ang mangyayari, kalaban niya ang tao. Kasi hindi niya naunawaan eh. Ang sasabihin niya lang, lagi, ito, pasawa ito. Ito, pagka kinausap mo to, parang wala sa hulog. Parang ganon. Pero,
tandaan natin na ang bawat tao ay meron pong reason why they behave that way. Bakit ba sila nagkakaganyan? Now, kaya nga, yung mga troubled na mga tao, for example, meron silang tinatawag na mga traumatic experience during childhood days. Iba ang kanilang karakter. May mga kinakatakutan silang hindi naman kinakatakutan ng iba. May mga bagay silang ginagawa na hindi normal, no? Parang kakaiba, no? Marami pong maapektuhan. Naapektuhan yung kanilang pakikitungo, naapektuhan ang kanilang cycle ng kanilang activities, no? Naapektuhan ang kanilang body clock, naapektuhan yung kanilang mga pananaw. So sometimes may mga tao na bakit ang sungit-sungit niya? Pare-pareha naman tayong ipinanganak ng pantay-pantay sa lupa. Bakit yung iba lumalaking masungit? Mayroon namang lumalaking mabait. Meron namang lumalaki na parang katamtaman lang, no? Dahil po may mga iba-iba po tayong background. So dapat, ang isang leader, dapat inuunawa niya ang dahilan ng pagkaganyan ng tao. Hindi siya dapat bigla na lang mag-conclude at kalabanin ang mga tao kasi maubos po yun. Pagka kinalaban mo yung tao, mauubos po. Number 2, he lacks imagination. Yan, ito po yung isang kailangan ng leader, creativity. Ang imagination niya, lumalawak, nag-iisip siya kung paano, at kumbaga parang ang dami niya maisip na ano kaya subukan natin ng ganito. Ano kaya ang gagawin natin ay ganito, no? So hindi siya nakokontento sa mga bagay na meron, baka naman po pwede pang mas mapaunlad pa. Ang pangatlo na profile ng leader in trouble, may personal problem siya, no? Kaya minsan nadadamay ang ibang tao sa personal problem ng isang leader. Kung mainitin ang ulo niya doon sa kanyang bahay o kaya sa kanyang pinanggalingan na, kunwari, napunta sa trabaho, pagdating sa, may problema siya doon sa trabaho, pagdating dito sa, kunwari, sa church, ay hindi mo makausap ng maayos. Ayan, no? At kapag ikaw ay merong mga personal problems, mga kapatid, kinakailangan marunong kang mag-handle niyan, no? Dapat marunong ka humanap ng solusyon. Kasi kung hindi mo kayang solusyonan ang personal na problema mo, paano mo solusyonan ang problema ng iba? Ang pagiging leader, isa dyan, ang pinakamataas na trabaho mo is to give solution. Now, number 4 na profile, yung mahilig magpasa ng sisi sa iba. Ayun. Kumbaga, parang ayaw niya mag-take ng mga responsibilities. Wala, ipasa niya yan. O kaya ayaw niya mag-take ng accountability. Sa iba niya yan ipasa. Isa pa, feels secure and satisfied. Delikado rin pala ang leader na parang over-satisfied at saka overconfident, no? Na parang ang feeling niya, secured na siya, satisfied na siya, hindi maganda rin sa leader dahil ang tendency is to become stalemate. Walang galawan. Ayan, kasi satisfied Number 6, not organized. So sa pagtatrabaho, kahit sa gawain sa church, dapat organized. Nagkakaroon lagi, tandaan ninyo ito. Organized means in line, no? Lahat. Ibig sabihin, smooth ang flow, maayos ang mga pag-arrange. Yun po yung pag sinabi mong organized, no? Now, ang kanyang opposite na disorganized, kaguluhan ang ibig sabihin. So, kapag hindi organized ang sistema ng church, laging may gulo. Ayan.
Alright. The next, flies into rages. Ibig sabihin, hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Ayan. So yung tao ay sisigawan mo kahit na pwede mo namang kausaping mag-isa, sisigawan mo, ay pagka ganyan, medyo delikado ka. Next, will not take a risk. Kumbaga, safe ano lang. No? Parang, ano bang tawag dyan? Playing safe. Yon. Playing safe lang. Walang risk. No? Wag mag-take ng risk. Bakit ka pa kukuha ng risk? Pwede namang medyo safe ka lang dyan. No? So yan ay hindi rin magandang profile ng isang leader. Ito pang hindi maganda. Insecure and defensive. Ito pang pag sinabi nating insecure, ibig sabihin, parang may praning tong karamihan ng mga taong insecure eh. No? Parang parang pakiramdam nila aagawan sila, parang pakiramdam nila parang kinokompetensyahan sila, tapos parang pakiramdam nila parang mas umaangat pa tong isa kaysa sa kanya. And then, ang mangyayari dyan, puro defense. Now, tandaan ninyo ito. Being defensive signifies that you are in a defeated mode. Pag defensive ka, no? Because, kagaya for example sa basketball, saan ka makakuha na ang nananalo na team, puro defense lang, walang offense? Alam nyo ba sa basketball, kung ano yung defense? Di ba, ang defense, yung pigilan mo lang ang kalaban mo na makashot. Paano kung shooter yon? Di ba? Hindi ka naman makalipad na para kang si Spider-Man, di ba? O kay Superman. Siyempre, makakascore sila. Kung ikaw hindi ka nag-i-score, puro defense ka lang, talo ka. Yan. So, ang nangyayari minsan is that yung pulpit or yung authority ginagamit to defend ng kanyang mga causes at ng kanyang mga gustong para ang kanyang sarili ay maiangat, no? At mailagay niya sa tamang posisyon na hindi siya maapektuhan supposedly ng kanyang insecurity. However, yan po ay isang patunay na hindi na po siya kumbaga, he is going down. Now, once the person is going defensive, talo na po. Kaya dapat, balanse, no? Pagka sa gawain, or kahit saan, trabaho, sa negosyo, sa laro, ang defense-offense should be balanced. Hindi po pwedeng puro offense, na walang defense, masisira ng kalaban ang iyong depensa. Pero kung puro ka naman depensa, wala kang offense, wala ka score. Yan. Di ba? Puro ka lang dribble. Ang galing mo mag-dribble, hindi ka naman nagsushoot. Hindi naman binibilang kung gaano ka kagaling mag-dribble. Di ba? Ang binibilang ilang beses ka nakashoot. Yan. And, inflexible. Yung, hindi po pwedeng mag-bend, no? Hindi pwedeng mag-bend. Mahirap po yun. Hindi po pwede talaga sa isang leader na hindi pwede mag-bend. Ang pagiging leader ay meron pong tinatawag na atras abante. Pag ang kabilang panig ay umaarangkada, atras ka konti. Pagka receptive naman siya, abante ka konti. Sa negotiation, ganun din. No? Sa negotiation, kinakailangan pakiramdaman mo yung tao. Pag siya ay nagiging violent or nagiging masyado siyang aggressive, atras ka. At kapag siya naman ay nakikinig, latag ka. Yan. Ganun lang yun eh. Si Sister Christine, magaling to ng negotiator kasi dami itong nabinta. Alam niyo, pag marami kang mabibinta, magaling kang mag-negotiate eh. Magaling ka mag-negotiate talaga. Kasi ang negotiation yan eh. Kaya negotiate. Marunong ka mag-negotiate. Pero sa leader, ganon din po.
dahil you are dealing with people, kailangan flexible ka. No, hindi po pwede yung talagang kung ano lang yung gusto mo, yun talaga, no? Dapat flexible ka rin. Merong mga pagkakataon na kailangan ka mag-bend. Then, the other one is that he has no team spirit. Ayan, mahilig magtrabaho mag-isa. No, ayaw niya yung may kasama sa ayaw niya sa iba, no? Nasa isip niya, gawin niya yung mag-isa. So kung walang team spirit, hanggang kailan ba ang iyong kakayahan? Hindi ka mag-i-improve. And ang lastly, kinakalaban niya ang pagbabago. Kung ano yung pagbabago, kinakalaban niya. Yan. Alam niyo, hindi lang naman yung member ang pinag-uusapan dito. Leader mismo. May mga leaders that they want to fight change. Now, sabi pa nga ng tao na nung siya ay bata pa, kagaya ng aking sinasabi sa inyo, no? Na sabi niya, Lord, sabi niya, give me the energy to change the world. And as I approached, sabi niya, ng middle age, and realized that life was half gone, ang kanyang panalangin ay, Lord, give me the grace to change all those who come into contact with me, my family, friends, and I shall be satisfied, sabi niya. So, nung medyo marami na siyang experience, naisip niya, tulungan mo ako na mabago ko yung mga taong lumalapit sa akin, mga taong kasama ko. Pero ngayon, sabi niya, ako ay isang matanda na, and my days are numbered, sabi niya, I began to see how foolish I had been, sabi niya, no? Kasi sabi niya nga, Lord, sabi niya, my prayer now is, Lord, give me the grace to change myself. Sabi niya, if I had prayed for this right from the start, I would not have wasted my life. So kung minsan, mga kapatid, kagaya ng isang leader, change starts from the leader. It starts from us. So the first order of things to be changed is you, is me, the leader. Doon po magsisimula ang lahat. And then, after you consider how hard it is to change yourself, then you will understand the challenge of trying to change others. Yan, maintindihan mo na ngayon. So magbabago ang iyong approach. Now, tandaan natin, no, na if you are dealing with people na iba-iba ang pananaw, so you have to have a lot of understanding sa pagbabago ng isang tao at simulan mo sa iyong sarili. Gaano ka ba kahirap binago or baguhin? Ayan. So, ganun din po yun yung iba. Now, this is the ultimate test of leadership. Ang pagbabago na nagsisimula sa atin. So mabigat, Mabigat din sa isang leader because sometimes we thought that being a leader, you are in a position, you are elected there or you are appointed there or by circumstances, you become a leader, pero ang pagbabago ng iyong sarili. Kasi ganito yun may mga leader na tinawag medyo kulang. So kung ayaw mong magbago, hindi ka mag-successful. So bilang leader, ang gagawin mo, kung alam mong kulang ka, hindi mag-aral ka. Mag-improve ka. So hindi po pwede na hayaan mo lang na wala kang gagawin. Now, lahat ba kayong may mga notebook? May mga notebook kayo dyan? Sulat nyo lang to. At ngayon, pag-isipan nyo lang muna. Pag-isipan nyo lang muna. No? Unang question, how have you changed lately? Anong mga nabago sa'yo nitong huli lang?
Pag-isipan nyo muna sa mga naka-online sa atin dyan, ha? Pag-isipan nyo, ano bang nabago sa'yo nitong nakaraan? No? Kasi may mga habits tayong hindi talaga maganda, so dapat may nabago, no? In the last week, let's say, or in the last month, in the last year. So isulat mo, anong pagkakaalam mo na nabago sa buhay mo at sa sarili mo last week, last month, and also last year. Ibig sabihin, 2023, 2024, ngayon papunta ka sa 2025, maganda ito na tanong. Kasi nga, papalit na yung taon. So po, pwede ka magkaroon na ngayon ng tinatawag na New Year's resolution. Ayan, lagi ang may ganon. New Year's resolution without solution. Oh? Now, ito, sa mga changes na yon, itry mong maging specific. Try mong maging specific. Ano ang nabago sa'yo nung nakaraang buwan, nung nakaraang linggo, o ngayon mismo, no? Anong sa pakiramdam mo? Dati kang ganito, ngayon bago na ako, nagaganito na ako. Ayan. Okay? Tandaan natin, na tayo ay maka-mentor lamang kung tayo po ay may mga binago sa ating mga sarili. Because leadership is all sacrifice. If you cannot sacrifice, you can never be a leader. Lahat ng leader, isipin niya dapat, they are not there for glory, they are not there for accolades and fame. A leader is there to take the responsibility and to sacrifice for the good of everybody. Yun po yung leader. No? Kaya nga may pagkakaiba talaga yung true leader sa nagli-leader-leaderan lang. No? Now, effective teaching comes only through a changed person. Now, the more you change, the more you become an instrument of change in the lives of others. For example, you cannot teach what you don't have. You cannot say what you don't have. You cannot give anything without having it first. So, for example, mga kapatid, kahit na sa mga pastors na nagsisimula, kung hindi, kunwari, wala akong experience sa pagiging pastor, paano ako magturo sa pastor? Lalo na sa pagtayo ng church, no? Pagsimula ng church. So, dapat meron din po tayong kaalaman tungkol dyan. Now, if you want to become a change agent, you must also change. Okay? So, mabigat yon kasi sometimes bilang leader, para may mga bagay tayo na parang okay naman na tayo dyan. Kaya lang, kung kailan mo pa magbago, so marami talaga mga dapat gawin. Now, if you want to continue leading, you must continue changing. Alam nyo ba mga kapatid, dapat patuloy ang pagbabago. Tingnan ninyo. Bibili ka ng mamahaling cellphone ngayon. Next year, hindi na yan uso. Di ba? Now, if the company, bakit kagaya nito? When I was very young, ang sikat na mga brand, Sony, Sharp, Hitachi, yung mga brand ng mga sikat sa mga, kung wari sa TV na lang. National, kasama yan, no? Ito, ang Samsung, dati-rati, parang tingin namin yan, China. Parang China lang. Walang bibili ng Samsung kasi pipitsugin Pipitsugin ng Samsung. So, bibili ka talaga Sony. Gusto mo, pero mahal. O kaya ay Sharp. Pero mahal. No, ngayon, yung matandang may-ari ng Samsung, binigay niya sa kanyang anak yung pamamahala ng Samsung. Ang ginawa ng Samsung, pinangbili niya ang lahat ng TV. At nag-hire siya ng engineer at pinaaral niya kung bakit mas matibay itong mga ganitong brand kaysa sa kanila. At nagsimula siyang magbago ng kanilang sistema. Dati-rati, alam niyo, parang
Ang baba lang yan kung sa mga cellphone na, yung pumasok, yung bagong pasok ng mga Realme, yan, parang ganun. Mga Infinix, mga ganun lang ang level niya noon. Pero dahil yung leader, nag-desire siya na hindi, kaya natin to. Ngayon, ang tumatapat sa iPhone, Samsung. Di ba? Ipipitsugin dati, naungusan niya ang Sony. Naungusan niya ang mga Japanese brands. Ganon din sa kotse. Dati-rati, pipitsugin din niya ang mga Hyundai, mga Daewoo. Ang Daewoo, pinangbili na lang yan kasi nalugi. Pero ang Hyundai, tumaas na ang tumaas. Now, kagaya for example, na itong si Henry Ford, alam naman niyo yung si Henry Ford. Kilala niyo si Henry Ford. Yung unang nag-imbento hindi naman siya nag-imbento, kundi nag-develop ng gasoline car engine at ang kanyang the best na model ever, the Model T. Sometime in 1900s, no? The Model T. Pero, lahat ng Model T, ang kulay black lang. Walang choices. So, ang kanyang master designer at production man, no, yung pinaka-leader niya doon sa gumagawa ng sasakyan, nag-propose kay Henry Ford na sabi niya, why not na 4 years old yung Model T. Ibig sabihin, kasagsagan ng kanyang kasikatan. Pero ang pakiramdam ni William Knudsen, pabagsak na yon kasi nag-plateau na eh. Dami na eh. Dami nang kumukuha. So, siyempre, alam nyo naman ang negosyo, pag mabenta, marami magka-interest, gagawa din yan. Mas better kaysa sa'yo. So, ang naisip ni William Knudsen, sabi niya, magpo-propose siya, sabi niya, na ito gagawin. May mga pagbabago sa Model T, may pagbabago sa kulay na pag sinabing gusto ng customer red, may red. No? Pag sinabing white, may white. Nung na-propose niya sa kay Ford, pinagalitan ngayon siya. Nagalit na galit si Ford. Ngayon, pinakita niya yung sample niya. Yung, di ba, meron niyang tinatawag na parang, ano bang tawag niyan? Yung first copy. O prototype, yon. Yung prototype. Abay, pinagsisipa ni Ford. Pinangsira niya, pati mga pinto, yung lahat ng mga binago. Sabi niya, ang aking Model T, ang siyang mag-ahari pa rin hanggang kailan, sabi niya. So si Knudsen, dahil medyo hindi niya nagustuhan ang reaction ni Ford, lumipat siya sa General Motors, GM. Yung gumawa ng mga Chevrolet na bandang huli. No? Pero, doon na-realize ni Ford, pagkatapos nun, na marami nang nag-produce ng magaganda at magagarang kotse at unti-unti nang nawalan ng gana ang ibang mga customer sa Model T ni Ford. So ngayon, nagiging history na lang ang Model T. Kung binago niya, di dapat hanggang ngayon, baka malay mo, meron pang Model T hanggang ngayon. Ano? So, if you want to continue leading, you must continue changing. That's life. May mga pagbabago. Kaya nga sa church natin, ito ang maganda sa church natin kasi they are used for a change. Hindi mahirap mag-implement ng changes eh. Actually, bihira ako ng opposition sa change dito sa ating church. Now, sabi ni William Hewitt, chairman ng Deere & Company. Ang Deere & Company, yun gumagawa ng mga traktora. To be a leader, you must preserve all through your life the attitude of being receptive to new ideas. The quality of leadership you will give will depend upon your ability to evaluate new ideas, to separate change for the sake of change from change for the sake of me. So, tandaan natin, mga kapatid, na mag-embrace natin. No? May mga pastor hanggang ngayon na they are so
dogmatic na dapat daw wala kang ituro dito kundi Bible lang talaga. Kung mag-aral ka, dapat Bible lang talaga lahat ang pag-aralan mo. No? At may mga nagsasabi na dapat hindi natin pinapakinggan yung mga Trinitarian, hindi natin pinapakinggan yung ibang mga authors na hindi Juanes, hindi apostolic. Pero ang punto ay ganito, hindi mo kinukuha yung kanilang doctrines. Ang kinukuha mo yung kanilang experience, yung kanilang mga bagay na meron na silang napatunayan. Hindi ka naman kukuha sa walang napatunayan eh. Oh? So dapat mag-innovate ka ng iyong sarili by reading other people's works. Ibig sabihin, kumbaga, bakit mo pa pagdaanan ng pinagdaanan nila kung pwede mo lang naman mabasa sa loob ng isang araw? Ang isang libro, alam nyo ba kung ang isang libro, paano sinulat o sino sa inyo nakasubok mo gumawa ng thesis? Ilang buwan nyo yung ginawa para lang makagawa ka ng thesis. Yan ay libro. Pero existing na nga materials. Meron ka ng internet nga yan. Noong unang panahon, magre-research ka isa-isa. Puntahan mo yung mga tao, mag-interview ka, mga lugar. Pagkatapos gagawa ka ng libro. Ang libro dati-rati, it took 2 years sometimes to produce one book. And inside the book, sometimes it's a decade of experience. And dozens of experiments. Now ngayon, ibenta sa'yo ng 250 pesos, lahat ng kanyang experience nandun. Pag binasa mo, mabasa mo, sa loob lamang ng isang linggo, for example, ang kanyang 10 taon, in isang linggo mo lang. And that's the advantage of reading and researching and knowing other things na makakatulong sa'yo. So, hindi po pwede na tayo ay mananatili lamang na wala tayong may ginagawa. No? Kagaya niyan, magninegosyo kayo. Dapat iniisip natin na dapat lumago ang negosyo. Di ba? Kung nga rin nagsimula ka karinderya, nasa isip mo ba hanggang kailang karinderya? Baka isipin mo, darating din na parang Jollibee to. Oh, di ba? Oh, kagaya lang, for example, yung kwento ng Mang Inasal. Yung Mang Inasal, nagsimula lang yan ng isa sa, I think, sa Iloilo ba yun? O sa Cebu, no? Sa Cebu nagsimula, isa lang. Tapos, nagdagdag, hanggang nag-franchise siya. Ngayon, lumago siya, nagka-interest ang Jollibee. Binili sa kanya ang Mang Inasal sa halagang mahigit 3 bilyon. Alam mo yun? Nagsimula lang sa maliit, iisang store. So, dapat tayo, pag nagano tayo dyan, may innovation ka. Nag-iisip ka, paano kaya mapaganda ito? Paano ito mapalago? Paano ito maparami? No? And alam natin na sa ngayon, hindi lang basta meron kang masarap na produkto o magandang produkto, dapat meron kang magandang relationship sa iyong mga kliyente. Diba? Yun na ngayon ang change. Yun ang change. Kasi dati-rati, parang baliwala. Suplado pa nga yung mga nagbibinta eh. Sa isip ng nagbibinta, wag, kung ayaw mo, di wag. Parang mga ganun pa yung mga principle. Ngayon, hindi po pwede because there are so many choices. There are so many choices. Kaya nga, na dapat na tayo ay mag-innovate. Now, the leader as a change agent, once the leader has personally changed and discerned the difference between novel change and needed change, then the leader must become a change agent. Now, tanda natin this world of discontinuities and rapid change, the leader must be out in front. To encourage change and growth and to show the way to bring it about, he must first understand the 2 important requisites to bring about change. Dapat maintindihan po, may 2 requisites para magkaroon ng magandang pagbabago. Now, tanda natin ito If you are through changing, you are through. Alam niyo kung ano ibig sabihin? Pagka tumigil ka na sa pagbabago, tapos ka na rin. You cannot compete with the world.
You cannot compete with the market, no? Or maging sa church. Darating ang araw, people are changing. The needs are changing. You know, alam nyo ba kung ano ngayon ang problema sa churches? The needs, hindi na lang salvation. Emotional needs ang pinakamatindi ngayon. Ang tao, tumataas ang kanyang demand sa emotional na mga bagay. Yung mga laban care, yung mga tinatawag na parang may sense of belongingness, mga ganon ang mga trend ngayon. Dati-rati, uwi ka, arti mo. Oo, ganon dati. Ang arti mo pagkaganyan ka, para kang bata, parang ganon. Ang kaso ngayon, hindi mo yan masabi kasi doon yan nanggaling na ngayon sa bagong generation that they are very emotional. No? Ang demand nila emotionally is very high. Very high. And that is why na nangangailangan din tayo ng mga pagbabago sa mga approach. And even the teachings, dapat dagdagan mo rin how to deal with emotional stress. Dati-rati, puro ka lang Acts 2:38. Repent and be baptized, puro ka lang ganon. Pero, darating ang araw, kailan mo i-address yung kanilang mga emotional state nila, yung mga emotional demand na nakakasama yan at doon mo yan. So, creativity is very important as well because it is a part of being creative. Meaning, you look for ways how to deal with problems na masabi po natin katanggap-tanggap. Kasi dalawang bagay yan eh. May isang bagay na mali ang iyong pagbigay ng solusyon, magiging, ang tawag dyan ay, ang tao ay parang, yung bang, ano ba yan tawag? Yung parang ang bata ba pang spoiled? Parang kumari, discipline na lang sa bata. Pwede magiging spoiled yung bata, di ba? There are two ways. Ang isa, may need ang bata, may gusto. So, how do you give what the child wants? Will also create the kind of child you have. Ha? O pag sinabi ng bata, gusto ko yan, bili ka. Tapos umiyak lang. Sige na, wag na. Bilan na kita. Alagot ka na. Di ba? Kasi alam niya, ang negosasyon, sa iyak lang. Nandun lang sa iyak. Pero kung alam mo na, hindi mo kailangan yan, bahala ka dyan. Pero pag mapagod na siya sa pag-iyak, maintindihan niya ngayon, hindi pala kaya. Hindi pala kaya dalhin sa iyak. Kala ko kaya. Dati parang kaya naman, nagbago si mami. Ganun yun eh. No? Ganun yung sitwasyon. Even if you are leaders, ganun din may mga taong sobrang pag-baby mo, hindi rin sila tumitibay eh. Sooner or later, nawawala din. Minsan natatakot ka, parang lahat na lang i-offer mo, lahat na lang gagawin mo sa kanila. May iano mo na sila, kumbaga, kung sa atin pa, kulang na lang imasahe mo mga ulo nila. Lahat ng ikaw nang gagawa. Yan. Sige, upo lang kayo dyan, ha? At ako nang bahala. Anong pinoproduce natin? Weak leaders. Weak leaders. That is why, dito sa leadership natin, talagang may mga mabibigat na mga bagay dito. Talagang kailangan na mapatunayan mo sa iyong sarili na sa ganitong maliit na bagay, kaya mong lampasan. Kasi pag hindi mo malampasan, yung mga maliit na mga rebukes, mga maliliit na correction, there is no way that you can survive in the real world. Dahil ang buhay doon sa totoong laban, pag mag-isa ka na lang as pastor, mag-isa ka na lang or mag-asawa na lang kayo, doon sa pagsimula niyo bilang pastor, doon mo na malalaman na lahat. Because it is a different thing that somebody is thinking for you, and now you are thinking for others. Yan. So, if you are through changing, you are true. Kaya, tuloy lang po. Tuloy lang ang pag-aaral. No? At
itong dalawang mahalagang bagay para magkaroon ng pagbabago. Number one, knowing the technical requirements of the change. Meaning, the procedures, mga kailangan, materials, process. Kunwari, may pagbabago. Okay. Magbabago tayo ng church service natin, magbabago na tayo. Kunwari, isipin ng pastor, ang i-introduce natin, marami muna tayong kantahan. O di ba, pagka iba't ibang service, iba-ibang style at approach. Kung ito ay crusade type, natural, medyo maraming kantahan. So ngayon ang tanong, mga technical requirements, yung kakanta dyan, maayos ba? Yung iyong bang mga gamit, maayos ba? Yung mga instruments mo, maayos. Those are technical requirements of the change. Yung mga bagay na dapat na gagamitin. Pero the number two is understanding the attitude and motivational demands for bringing it about. So, paano mo ngayon maipaliwanag sa iba't ibang klaseng attitude at paano mo ma-motivate yung mga tao. So, dapat maintindihan mo ang demand na kailangan mong ibigay at ipaliwanag para sa demand or sa change na ito. So, dalawa yan, knowing the technical and understanding the motivational or masabi pa natin the psychological side of the change. So, there is kumbaga parang dalawang bahagi lagi, no? You know how to do it and you understand why you do it. Ayan. So, tayo dapat, no, na mga pastor, first, we must be like a manager as we lead. No? Pastor ka man or hindi man, leader ka man sa kahit na anong bagay, dapat ikaw ay marunong ding mag-manage. So, pero hindi po pwedeng manatili kang manager. Dapat, tumataas kasi ang demand. On the first demand, ikaw ay isang worker. So, you just know how to work. But the demand later is, you must know how to lead the people in work. So, magiging foreman ka. No, ngayon, medyo dumami na, may mga iba't ibang mga areas na dapat magiging supervisor ka na. But if you go higher, dapat marunong ka sa managerial skills. Pero pag mula sa managerial skills, dapat magiging parang executive officer ka na, no? Pataas na ng pataas. Now, ang pagbabago ay laging may resistance. At ito po yung magiging challenge lagi ng mga leader. So here are some classic stories of resistance to change. Minsan ng tao, andyan na sana, pero balik pa rin siya sa yung gusto niya sa traditional. Gaya niyan, kotse na yan, tinanggalan niya ng makina, inilagay niyang kabayo. Kasi ang nasa isip niya talaga, gusto niya talaga kalesa. Ayaw ng kotse, kalesa lang talaga. Now, alright, ito ang sabi itong mga tao na they resist change. Isa na dyan ay si Darrell Zanuck, executive ng 20th Century Fox. Ang sabi niya noong 1946. Sabi niya, television won't be able to hold on to any market it captures. Kasi nung unang panahon, ang tao pupunta lang sa sinihan para manood. So, nung may nakaimbento na dumami na ng konti ang television, sabi niya, television would be able to hold on to any market it captures after the first 6 months. People will soon get tired of staring at a plywood box every night. Yan sabi niya. At kamukat-mukat mo, ilang taon lang makalipas, lahat ng tao, karamihan, kalahati, hindi na pumupunta sa sinihan kasi may TV na sa bahay. Yan. Ito pang sabi ni
ng president, no, ng Michigan Savings Bank. Itong sabi niya sa kay Horace Rackham na lawyer ni Henry Ford. Tapos gusto niya mag-invest sa kumpanya ni Ford in 1903 para mag-produce ng mga kotse. Itong advice niya, siya yung president ng Michigan Savings Bank. Sabi niya, the horse is here to stay, but the automobile is only a novelty, a fad. Sabi niya pa, uso-uso lang yung kotse. Ang kabayo pa rin yan, mananatili hanggang kailan. Anong nangyari? Naubos ang kabayo. Ayan. Ngayon, puro na kotse. Sino mag-isip? Alam niyo ba kung bakit yumaman? Di ba ang mga Arab countries very poor? Very poor sila. Alam niyo ba kung kailan lang sila yumaman? Nung naimbento ang gasolina. Nung nagkaroon ng mga gasoline engine, siyempre nagmimina sila ng mga langis. Yumaman sila. Dati-dati sobrang hirap ng mga yan. So ngayon, kung hindi siya nag-invest, kung nakinig siya dito sa presidente ng Michigan Savings Bank, hindi siya yumaman. Pero kung nakinig naman siya, kung hindi siya nakinig at nagpatuloy siya, maring yumaman siya. Ito din naman ang sabi din ng chief engineer ng British Post Office in 1886. Sabi niya, si William Preece, sabi niya, the Americans have need of the telephone, but we do not. Sabi niya, we have plenty of messenger boys. Sabi niya, dami naman natin taga-deliver. Hindi natin kailangan ng telepono na yan. Sabi niya, mga Amerikano lang kailangan yan. Titingnan nyo ngayon kung anong nangyari. Alam nyo ba, mga kapatid, kung paano nagkaroon ng Lamborghini? Alam nyo ba na ang Lamborghini ay, ang kanyang produkto, Italian, ang kanyang produkto ay traktora lang. Traktora. Gustong-gusto niya ng mga racing cars. So, pinuntahan niya si Ferrari at bumili siya ng kotse ni Ferrari. Si Ferrari sikat na sa mga racing. So, nang pagbili niya, may sinabi siya sa kay Ferrari kasi magkaibigan naman sila Sabi niya, maganda siguro, babaguhin mo yung, para yung, ang speed, medyo tapos hindi yung sasakyan, na dapat, Ang sabi ni Ferrari, sabi niya, wala nang babaguhin dyan. Okay yan, nananalo sa racing yan. So, nag-isip si Lamborghini, kung ayaw mo pakinggan ang aking payo, gagawa na lang ako ng sarili kong kotse. Gumawa siya ng sariling kotse. Di tuloy, nagkaroon pa ng kakompetensya ang Ferrari. At ngayon, mas mahal pa ang Lamborghini kaysa Ferrari. Kita mo? Na wala namang ambisyon si Lamborghini na maggumawa ng kotse. Dahil lang sa merong taong ayaw magbago, napilitan ngayon siyang gumawa ng kanyang sariling kotse. Yan. So, ganun yun. May mga bagay, mga kapatid, na opportunities are, kumbaga, namimiss natin kapag hindi natin pakinggan ang mga pagbabago. Ayan. Now, ito, kuha kayo papel nyo. Tingnan natin. Papel. Okay? Then may papel kayo, open lang, kahit maliit lang na papel. Tapos, gawa kayo ng box, hatiin nyo sa gitna. Ayan. Box. Medyo malaki-laki din Parang isang buong sa mga naka-online Sa mga naka-online, kuha kayo papel, kahit anong papel, notebook, bond paper, ayan, kahit ano. Basta gawa lang kayo, maliit lang ang kailangan natin. Maliit lang. Huwag nyo no need naman punitin. Okay lang. Sige. Ayan. Tapos, lagay kayo ng rectangle, tapos may hati sa dalawa. Okay na. Kailangan nyo ng masulatan. Dapat may matigas kayong Kuha kayo ng medyo matigas. So ito, baka kailangan nyo to. Merong kailangan nyo ng masulatan. Kasi mahirapan kayo niyan Okay, sa mga online online po natin, kuha po kayo papel. Alright?
Ito po ang ating gagawin. How do we write the word attitude? Okay, attitude lang isulat natin ha. Ito yung instruction. Write the word attitude on the left line, no? Kung ari, ito yung papel nyo, dito na side. Isulat ninyo ang attitude using your writing hand. Ibig sabihin, kung kanan ka, kanan ang isulat mo yan, sumulat ka ng attitude. Sulat ka ng attitude. Sa left side ng papel, sulat ka ng attitude. Sulat mo yung attitude. How do you write attitude? Bahala ka. Sulat mo lang ang attitude. Left side, ha? Yan. And, ayan, with the writing hand, on the left. Ayan. Ito yon ang mangyayari. Ayan o. On the left side, you write the word attitude using your writing hand. Kung kanan ka, kanan isulat mo dyan. Kung kaliwa ka, kaliwa isulat mo dyan. But on the other side, ang gamitin mo yung kamay mo na hindi mo ginagamit magsulat. O, anong itsura? Ha? Ano? Sige, sa mga naka-online po sa atin dyan, no? Okay na. Saglit lang naman yan di ba? Yung isa yung hindi yung ginagamit. Okay, tapos na? Yung number 2 mo, na sulat, yung dito mo na sulat, yan ang karamihang mukha ng attitude natin sa mga pagbabago. Ayan. pag may change, gumaganyan ka agad. Ano naman yun? Ayan. Yun. Kaya dahil hindi ka nasanay. Yun po yung mukha ng ating attitude kapag merong pagbabagong i-introduce. Okay? Alright. So wala na tayong oras. Bilis-bilisan natin. Ayon sa Harvard Business Review, may sinulat dito ang Harvard Business Review, 10 reasons why people resist change. At ang ilan dito ay kinuha ko rin sa kay Maxwell. Alright, dito tayo. Number 1. Ay, by the way, baka makalimutan. May nagtatanong kasi, no, kung paano sila makakuha ng ating pong manual na ginagamit po dito para po sa ating mga pag-aaral. Don't worry po, dahil matapos po ang lesson po na ito, ay gagawin po itong parang libro book-binded at available po yan. No? Siyempre, bayaran nyo po. Wala pa akong pampagawa pag hindi po kayo magbayad. Okay. Number 1 na reason, bakit ang mga tao ayaw ng pagbabago? Loss of control. That's number 1. Anong ibig sabihin? Change interferes with autonomy and can make people feel that they've lost control over their territory. Para bang, pag may pagbabago, parang, mukhang mawawalan ako ng nito no? Lalo pa sa mga posisyon. Kaya may mga tao kuminsan sa organisasyon or kahit sa meron kang change na i-propose, no? Magre-resist because maaring maapektuhan yung kanyang posisyon or maapektuhan ang kanyang kalagayan. Ayan. So it's not it's not just political as in who has the power. So may mga tao na ayaw nila ng ganitong klaseng pagbabago kasi ang iniisip nila, baka mamaya-maya mas sigit pa to sa akin. O kaya maawalan pa ako ng pwesto, baka maagawan pa ako ng pwesto.
Yan, yun po yung nangyayari. Bakit may mga taong kinakalaban ang pagbabago. Now, our sense of determination is often the first things to go when faced with a potential change coming from someone else. Ito ang problema. Pag ang pagbabago ay hindi tayo ang author. Ayaw natin. Ayaw natin. Kasi yan naman siya. Siya, kanya naman yan. Pabida-bida yan eh. Bagay hindi sa iyo yung pagbabago, ayaw mong suportahan kasi nga, pabida-bida lang naman yan. Okay. So kung leader ka, anong gawin mo? Kung ganun ang pakiramdam ng ibang tao. Alam niyo, ang pinakamaganda dyan, kung ikaw leader, give them choices. So kung ayaw nyo po ito po yung mangyayari. Ito po yung piliin. Give them choices. And ang gagawin po natin bilang leader ay mag-invite po ng iba pang mga minds or utak na mag-join sa planning para na ang gagawin mo dyan, once they are involved in planning, give them the ownership. As a leader, do not take ownership. Pag leader ka, may ideya, alam mong sa'yo galing yan, hayaan mo na makuha yan ng ibang tao. Hayaan mo na itong mga taong ito, maka-feel sila na part ako dyan. So akin din yan ideya. Isa din ako dyan sa nag-brainstorm yan. No? So, ito yung sinasabi natin na pagka-leader ka, ang iyong karapatan unti-unting lumiliit. Ibig sabihin, okay na lang yun. Okay na yun na ang glory wala naman na sa'yo. Hindi naman kailangan dahil ang glory naman sa Panginoon. As long as gumanda ang ating church, ang ating gawain, it doesn't matter kung who took the glory, no? Or who took the honor. It doesn't matter. If we are leader, we must sacrifice ourselves na at makontento tayo na hindi tayo ang laging parang tinataas. Ayan, may mga tao kasi na ang gusto talaga nila, sila talaga, itataas talaga sila dyan. It doesn't matter, may mga pagkakataon talaga masakit-sakit po yun sa mga leaders kasi lalo pat ikaw ang gumawa. Lalo pat ikaw talaga ang nag-asikaso po niyan. But, if you have the team around you, allow them to have the ownership. And that is why, when you do the meeting and convincing them, always use the we rather than the my. Naintindihan niya? Kumari, imbes na ang gusto ko, ang gawin mo ay ang maganda na gawin natin, yan. Kaysa sa ang gusto kong gawin, yan. Now ngayon, may mga pagkakataon naman na kailangan mo bilang isang leader, medyo emphatic ka, no? Pero most of the time, it is good that you involve people ang ating church, no? Kaya nga kung kayo ay mag-share, no? Baka may nagsishare kayo ng mabuting balita sa iba't ibang tao. Do not use in our church, sa amin. Alam nyo, sa amin, hindi kami nagpapantalon. Alam nyo, sa amin, ang worship namin, hindi kami tahimik. Hindi po, huwag niyong gawing ganun. Ayan. Huwag kayong na parang may amin at sila. Naglagay ka na kagad ng barrier. Ayan. Mas maganda pa nga, alam mo, rather, mag-explain ka na, imbes na, alam mo ang aming church. Imbes na magsabi ka na, alam mo ang aming church. Ang gawin mo na lang ay, alam mo, ang biblical talaga na church, pag nagsimba, maingay talaga. Yan, imbis na sabihin mo na, alam mo sa amin, maingay kami kasi, alam mo, apostolic kami. Yan. Di ba? Mali po yun. No? Mali po na approach yun. Naglagay ka ng wall imbis na bridge. Wall ang nilagay mo. Ayan. Rather, involve mo sila. Alam mo, para bang, iyan ang Bible eh. Yung Bible ang pinag-usapan nyo, doon kayo dapat magkasundo sa Bible. Okay? Now, number 2,
excess uncertainty for unclear purpose. Now, if change feels like walking off the cliff blindfolded, then people will reject it. Now, pag ikaw, meron kang vision, meron kang ilalatag na dapat gawin, pag hindi malinaw, hindi ang kakagatin ng tao. Nobody will take that, nobody will support you pag hindi malinaw. Dapat, kumbaga parang ang feeling nila, parang dumadaan tayo sa blindfolded ka, tapos dumadaan ka pa sa tabi ng bangin. Kasi nga, kung ikaw din, kung hindi mo naintindihan, paano mo suportahan? Di ba? Now, so people will often or prefer to remain mired in misery than to head toward an unknown. Ibig sabihin, ayaw nila magbasakali kasi hindi nga sigurado. Para bang, maganda siguro punta tayo dun sa loob ng kuweba. Bakit? May nakapasok na ba dyan? Hindi ko nga rin alam eh. Sino sasama sa'yo? Di ba? Ay, ikaw na lang dun. Ayan, parang ganun lang yan. So dapat, kung meron tayong vision, no? Meron tayong gustong mangyari, sa atin pa lang muna, dapat klaro na. Alam na natin, saan ba tayo pupunta? Bakit? Bakit mo gagawin? At ang bakit na yan, hindi yan dapat nagja-justify ng gusto mo. Nagja-justify yan for the good, ang the good of the organization or the church, ang magja-justify ng move. Dapat magja-justify siya ng move, no? For the good of the group, for the good of the church, for the good of the organization. Yun po yun ang dapat na ma-practice po natin, no? Na mailatag natin at magiging malinaw bakit natin gawin yan. Ayan. Para bang ganito, nag-decide ka na palitan ng bubong. Sabi mo, palitan ng bubong, kailan lang yan pinalitan Hindi kasi ang bubong natin, nakita mo, ayan daming laser pag araw. Pag umula naman, dami namang talon. Shower naman siya. Di ba justified? So kung ikaw, kunwari, ikaw yung financer, sabi mo, sige na, magkano ba lahat yan? Di ba? Kasi naintindihan niya kailangan. Pero kung ipilit mo lang isang bagay na hindi niya naman naintindihan, hindi mangyayari, walang suportahan. Hindi talaga magsusuporta yan. Okay? Number 3. Walang panahon, masyadong maiksi ang panahon para mag-adjust. Sabi nga, decisions imposed on people suddenly with no time to get used to the idea or prepare for the consequences are generally resisted. Yan. Kaya nga, alam niyo ang pinakamaganda, pagka meron kang pagbabago, ang tawag dyan ay pamimingwit. Maglatag ka muna. Anong reaction? What do you think? Pagka ilatag mo, maganda siguro kung gawin natin ang ganito. Ano sa palagay nyo? Yan. Huwag ka muna mag-impose na, ito gawin natin ito ganyan gawin natin. So, siyempre, ang tao minsan susunod lang, na hindi nila yan naintindihan, tapos magre-reklamo yan sila, wala namang, ura-urada naman to. Di ba? Pero kung meron kang pagbabago, lalo na sa mga sistema, no, yung system mo, yung mga pamamaraan, mga normal na nangyayari, babaguhin mo, dapat maghagis ka muna ng isang biskwit. Yan. Kung marami bang isdang tutuka. Yan. Huwag kang lumukso. Kasama doon. Maglagay ka muna. Pag maraming kumagat na isda, maraming isda, ibig sabihin, okay. So, ilatag mo ngayon. Now, ngayon paglatag mo, dapat malinaw. Bakit natin gawin ito? Ngayon, pag nalaman nila, okay, maganda. Kailangan nga natin yan. Ang tanong na sunod, paano natin gawin ito? Dapat malinaw yan. Malinaw. Bilang ikaw ang leader. Right? Number 4, not the usual routine. It affects comfort. Everything seems different. Change is meant to bring something different.
but how different. Now, pag sinabing change, that means there is another thing. There is something different na mangyayari. And ang tanong na lang dyan ay, gaano ba kalayo sa ating sistema? Now, tanda natin, we are creatures of habit. Routines become automatic, but change jolts us into consciousness, sometimes in ang uncomfortable ways. So, ang next na maging kalaban mo sa change, ang comfort ng tao. Isipin ngayon ng tao, ay, naku, ano na naman yan? Trabaho na naman to. Ang dami namang gagawin. So, dapat na, kumbaga bilang leader, you should try to minimize the number of unrelated differences introduced by the central change. So, wherever possible, keep things familiar. So, kumbaga, there are many ways to present an idea. So, make it more familiar, more simple, and easy to understand. Ayan. Okay? You need to avoid change for just for the sake of change. Now, dapat may focus ka na mahalaga yan. No? Kung hindi naman kailang baguhin, bakit mo pa baguhin? Sabi pa nga nila, do not reinvent the wheel. Yeah? Bakit mo pa i-reinvent ang wheel? Gulong na yan. Ano pang i-imbento mo dyan? Bilog yan. Gawin mong square. Number 5, loss of face or the pride of the originals. Yan. May mga grupo-grupo minsan sa church na, kami yung original dyan. Ang tawag pa niyan, mga pioneers. So, parang, alam niyo, minsan nagiging pride na walang kabuluhan yan eh. Ano ngayon kung pioneer ka, di ba? Ano yung original ka? Dapat magiging humble ka pa nga kasi ikaw yung original na tinawag ng Panginoon. So, sometimes, ang nangyayari dito, pag may change, tapos ang pakiramdam mo, yung luma na nawawala na ngayon yung luma, so hindi ka nakasali, nagbabago na, no? So tanda natin na by definition, change is a departure from the past. Ibig sabihin, kung ano yung nakaraan, magbabago talaga. Yun ang change. So those people associated with the last version, ibig sabihin yung mga original, yung mga nauna, the one that didn't work, yung medyo kailangan baguhin kasi hindi na nga gumagana, or the one that's being superseded are likely to be defensive about it. Ayan. Siyempre, parang mawawala sila sa picture eh. No? Hindi na sila yung nagbago na. No? So when change involves a big shift of strategic direction, the people responsible for the previous direction dread the perception that they must have been wrong. Now, sa mga kagaya niya, no? May mga churches minsan na parang nagmamalaki lagi na, kami yung mga elders dito, kami yung mga original dito, kami yung mga pioneers dito. Tapos may sige, mauna mo na mga pioneers. Wow. Mauna mo na mga originals. Ano ibig mo sabihin? Yung iba fake? Ikaw lang orig? I discourage that. Kung inyong mapuna, I never use that word. We have elders because elders has responsibilities. Pero yung sabihin lang na sila yung mga pioneer, okay lang yun na ma-mention sila na pero yung parang magkakaroon ng division talaga na ito talaga ibang klaseng lahi ito ibang klaseng lahi, hindi maganda. Okay? Ano pa ang isa sa mga pumipigil ng change? The feeling of incompetence. Ito, karamihan ito. May ibibigay sa iyo na assignment. Tapos, ang feeling mo, hindi mo kaya. Yan. You have the concern about competence. Parang naisip mo, parang, kaya ko kaya yan? Yan yung mga katanungan dyan no? Now, change is resisted when it makes people feel parang walang alam, stupid, no? So they might express skepticism about whether leading a department will work or whether he or she is fit on the job. So kung minsan, mga kapatid, yun nga, gina-encourage ko kayo, no? Marami na akong napagdaanan na hindi ko rin alam, pero pinilit kong gampanan
Kasi nilagay ka doon at matutunan mo lang din naman. Yun nga, wag tayong mag-isip na, ay, hindi ko kaya yan. Kayo na lang dyan. You will not grow further. You have to remember na actually may mga taong nagre-resist, no, na hindi nila kaya, pero actually they are worried na baka makita ba na parang wala sila talagang kakayahan. So, that is your chance to move. That is your chance to grow. And that is also your chance to improve more. Number 7, more work. Kaya ayaw mo kasi dadami lang trabaho, dadami ang responsibilities. Here is the universal challenge. No? Change is indeed more work. If there is a change, you need to do more work. Now, those closest to the change in terms of designing and testing, it are often overloaded. Ayan, yung mga taong involved sa change, sila yung mga overloaded. So in part because of the inevitable, unanticipated glitches in the middle of change. Ayon sa Cantor's law, that everything can look like a failure in the middle. Pag nagsimula ka, sabi ni Cantor, halos lahat ng bagay sa kalagitnaan, ang feeling mo parang hindi matapos. Ang feeling mo parang hindi mag-successful. Ang feeling mo parang walang katuturan. Pero sometimes, kailangan mo lang magpatuloy. Alam nyo ba yung kahit kay Steve Jobs, maraming nag-oppose sa kanya nung kanyang development. Na ang kanyang iniisip, sabi niya, bakit pa tayo magpindot-pindot sa cellphone? Sabi niya na pwede naman na kakayanin yan, kaya ng technology. Mag-imbento tayo na kamay niya na lang ang gagamitin niya. Hindi na siya kailangang magpindot ng mga buttons. Doon na sa screen, doon sa mismo sa screen. Dati-rati, siyempre, mga ano lang yan yung mga pelikula lang yan na igaganyan-ganyan mo lang doon, tapos magaganyan-ganyan ka, ganun ka, sumusunod lang. Si Steve Jobs, naisip niya, hindi, kaya natin gawin yon. O kita mo, nag-pioneer ang Apple. Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi mo maintindihan, ang tao parang nababaliw sa Apple. Nababaliw sa Apple. Ako, grapes lang ako. Alam nyo ba, nung nandun kami sa Hong Kong, nung nagano na kami, mag-check-in na kami, naka-check-in na kami, papunta na kami doon sa departure, may building dyan, na hindi namin alam una kung anong building. Sobrang haba ng pila, sobrang dami ng tao. Tapos sa dulo pala may logo ng Apple. Ang pinipilaan pala, yung iPhone 16 ba yon? Ang latest? 16? Sus, ang presyo 100,000 ba yun? 80,000 ang presyo? Pipila ka sa 100,000? Ako pipila ko sa ayuda, pero dyan sa 100. 100,000, pumipilang tao. Saan ka makakita na nag-release? Ang Samsung nag-release o nag-release ang ibang mga cellphone? Hindi pumipila ang tao, nag-iisip na yan. Lalabas din yan sa market. Pero sila, alam nyo ba, ang taga-Russia, pumupunta sa Hong Kong at saka sa... Kasi doon sa Russia, wala ng iPhone, hindi na available ang iPhone, pero lahat ng Russian gusto ng iPhone. Yung mga mayayaman sa Russia, gusto ng iPhone, dinadala nila doon, tinutubuan nila, doble pa, ang dami pa, kinukulang pa. Grabe. Di ba? Because yung tao na nandyan, he adapt change. He adapt change. Hindi siya nakontento na ganito lang ba tayo? Dapat mag-abante, dapat mag-improve. No, sa atin, no, kagaya sa church, dapat hindi tayo makontento na, ang church mo, for many years, 15 lang, 15 lang tao, 20, ilang taon na, 30. Kaya yung nagiging 30 for 30 years, isang kaluluwa bawat taon. 30 years na, 30 pa lang, kasi your mind accepted na yun na yun. Kaya nga sa atin, di ba, may mga ministry tayo, dapat hindi tayo po pwedeng nagaganyan lang yung ministry. Dapat
tumubo talaga, no? Lumawak talaga ang ministry. Okay? Number 8 na resistance para makatapos na po tayo, it will have ripple effects. Kasi minsan ang pagbabago, maraming maapektuhan. Maapektuhan ang iyong schedule, maapektuhan ang iyong mga oras. Dagdag oras naman. Kuwari, for example, mag-implement tayo. Meron na tayong, every Sunday, meron na tayong service in afternoon. Siyempre dami maapektuhan. Di ba? Kasi yung iba gusto makauwi naman pagkatanghali. Tapos hindi na makauwi dahil may service pa sa hapon. Ngayon, minsan merong, sa umaga, gagawin natin, 2 na yung service natin. Pag 2 na yung service natin sa umaga, so yung iba, 8 to 10:30. Tapos 11 to 1. Sino ngayon ang unang makakaramdam ng, hala, magsasabi na, hala, si Sister Jubel. Hala. Diba? Imagine ko paano niya gagawin yon na may service, may music sa first service. Siyempre may mga ripple effect. Now, tayo bilang mga leader tayo, tinatanggap natin yung mga chain reactions, no? Mga chain effects. Kasi walang pagbabago na hindi makaapekto sa isa. Lahat yan, no? Pero ang ating titingnan is the bigger picture na kung gawin natin ito, ang buong church ang magbenepisyo. Ang gawain ng Panginoon ang magbenepisyo. So, dapat kapag nag-ano tayo ng change, hindi tayo nag-iisip ng mga bagay na dagdag kabigatan. No? Rather, we have to accept the fact that every decision has its own consequences. Meron po yan. No? At darating tayo niyan sa ganong klaseng senaryo. Pinag-aaralan na po natin yan. Na siyempre pagka umaga, medyo puno naman na tayo. And most probably, ganun po ang mangyayari. At magkakaroon po ng malaking pagbabago. Kagaya niyan, for example, hindi na tayo nung kagaya na may luxury of time tayo. Kung sakasakali. Yan. Kaya nga ngayon, no? Para maintindihan ninyo, we are now trying our best to train more musicians, younger generations, singers. Kasi darating ang araw, nakakapagod din. Kakanta ka sa umaga, first service. Kakanta ka pa rin sa second service. Paano kung may third service? Yung Katoliko nga, daming pari yan eh. Paiba-iba. Kasi hindi naman kakayanin. Pero ang mangyayari niyan, alam nyo, ang gagawin natin, para nandyan na marinig ninyo, ang ating tinitingnan in the near future, same service. Walang pagbabago sa lahat ng service para hindi na mag-attempt ang nag-attend sa una na mag-attend pa sa pangalawa. So kung anong mensahe, yun ang mensahe sa sunod. Yun ang mensahe sa sunod. Walang pilihan. Hindi ka makapili. Pero ang mangyayari dyan is, dahil kunti, in that time, mag-invite ng maraming Kung pang umaga ka, ako gusto ko 8:30 ako para makapahinga na ako after 11. Di ba? Di ba maganda? Kaya lang mayroon din niyang side effects. Ang ating fellowship maapektuhan. Di ba? Hindi na tayo makakain-kain together. Di ba? Maapektuhan. So, wini-weigh po natin yun eh. However, tingnan natin yung greater picture. Alright? Okay. Next, number 9. Past resentments and failures. Kapag may pagbabago, minsan na siya, nasubukan na natin dati yan. Dating naranasan na namin yan. Parang wala naman. Hindi naman gumana. Ayan. So, minsan may mga nagre-recall ng mga past. Alam niyo isa yan sa mga naghihinder ng ating growth. The past. So, mga resentments mo, yung mga trauma mo, so I think, bilang leader, you have to deal with it, no? Dahil sometimes, ang mga pagbabago ay maaring mag-open ng mga sinang-una pang mga bagay na, kumbaga, alam mong hindi naging maganda. Number 10, fear of failure. Ito pa.
Um, alam ninyo, maraming tao ang biktima dito na natatakot ka. Bakit ka natatakot? Bakit ka nahiya? Bakit ka nanginginig pagka ibang tao, pinapakausap ka sa ibang tao because of your fear of failure? Baka hindi mo kaya. Baka hindi mo masabi. Baka hindi ka baka hindi mo magawa. Ayan. So, sabi pa nga, it is a tragic when success has gone to my head. Yung na achieve, umabot sa ulo mo, lumaki na yung ulo mo, tragic yan. Pero it is more tragic if failure goes into the head. Ibig sabihin, yung failure mo, yung mga causes niya, yung ano, yun ang dumikit sa ulo mo at ayaw mo nang baguhin. Right? Now, other reasons, according to John Maxwell naman tayo, ang iba doon ay parehas kasi. So, ito yun ay galing sa Harvard na pag-aaral. Ito naman ay kay John Maxwell. The change, ang isa sa mga ayaw ng pagbabago is, the change is not self-initiated, meaning hindi ikaw yung nag-suggest niyan. Okay? Number 2, the reward for change don't match the effort change requires. Alam nyo ba yon kung ano? Yung bang may pagbabago pero parang ang epekto ng pagbabago ay hindi naman sapat na i-risk mo yung pagbabago. Para bang masabi mo, wala namang babaguhin mo yan, gastos lang pero wala namang pagbabago, ganun din. Ayan. Parang ganun, no? Kaya nagre-resist. People are too satisfied with the things they are. Ito pa, nagiging kampante na, nagiging komportable na doon sa mga bagay na meron sila. Yan. Kung ibig sabihin, ay, kontento na ako, masaya na kami, masaya. Kaya maraming mga churches, if they want to grow, marami pong mga tao na ayaw nila ng mas malaking church. In fact, maraming tao ang gusto nila, katamtaman lang ang church. Because in a small church, everybody knows with each other. And they have good fellowship. Pero kapag dumami na ang church, malaki ang church, hindi na nagkakilanlan. Yan. At yun din ang mga kinoconsider din po na, how, bilang leader, dapat may solusyon tayo dyan. How can we do na mangyari yan, pero may maganda pa rin resulta? Ano pa? People are engaged in negative thinking. Yan. Ibig sabihin, lagi negative. Pag nagsabi ka pa lang, nag-upos na. Oh, ito yung suggestion natin na siguro sa Sunday. Ano ba yan? Hindi yan po pwede. Hirap niyan. Yun ay may mga negative thinking. Mahirap din po yan pasanin. No? At dapat alam ninyo mga minsan, yung being, yung bang satisfied ka na, so ayaw mo ng pagbabago, kaya naging negative ka doon. Ayan. Ganun minsan na nangyari. Alam nyo po ba, mga kapatid, na in 1940s, the most prestigious until now and the best quality of watch in the world, Swiss made. Switzerland made it the best of all watches. Pero alam nyo ba nung time na yan, 80% of the watches, ito, relo, sold in the market, 80% in the world are made in Switzerland. Swiss made. Noong 1950s, merong isang tao na nag-imbento ng digital watch. Inoffer niya sa Swiss company. They rejected the idea dahil lang sabi nga nila, they have the best watch and they have the best watchmakers. Why develop digital watch? And so, mga kapatid, noong 1940, yung tao na yan, binenta niya ang kanyang ideya sa Seiko. At nagsimula ang Seiko ng mag-produce ng digital watch. At ngayon, mga kapatid, ang Swiss ay 20% na lang. 80% na ang digital watch. Ayan. So, ganun talaga. Sometimes, why not? Yung magang punto ay ganito. Pwede naman siguro pag-aralan mo, hindi yung kagad-agad. X na. Parang pag-offer, ay may siguro magandang ideya ang ganito.
Ganun na kaagad? Baka naman po pwede mong, sige nga, pag-aralan nga natin. Mukhang kaso may problema. Doon ka mag-discuss. Okay? Huwag mo isara ka agad. Oh? Kasi ano din yun, no? Nakakatanggal din ng ilong yung sarhang ka ng pinto bigla, di ba? And ang isa pa dyan ay the followers lack of respect for the leader. So pagka hindi na nire-respeto ang leader, problemang malaki. Okay? Yan. Ano pa? The leader is susceptible to feelings of personal criticism. Change may mean personal loss. Change requires additional commitment. Yan pa. Kung may pagbabago, magkukommit ka na naman ng dagdag. No? Tradition resists change also. At ito po yung mga bagay na karamihan, dahilan kung bakit ayaw ng tao. Now ngayon, kapag ikaw ang leader, dapat solusyonan mo ang mga bagay na ganito. For example, tradition resists change. Dapat ipaliwanag mo, why should we change the tradition? Yan. Okay? So, kung wari, may personal loss. Parang mawawalan kasi ako ng ng pwesto. So, mag-isip ka, paano mo siya ayusin na may involved pa rin siya. Yan. So, creativity yan ng isang leader. Okay? Now, itong mga checklist, kung gusto, para malaman mo kung medyo madali ang pagbabago o hindi. Yes or no ang sagot. Number 1, tanungin mo, will this change benefit the followers? Pag yes, madali mo yung ma-implement. Number 2, is this change compatible with the purpose of the organization? Pag yes yan, madali mo yung i-implement. Pero pag no, mahirapan ka dyan. Number 3, is this change specific and clear? Specific ba ang pagbabagong gaganapin or malinaw? Pag yes, madali mo yang ma-implement. Pag no, hindi, mahirapan ka dyan. Are the top 20% the influencers in favor of this change? Yan. Ito yung una mong kumbinsihin. Ang 20% pinag-aralan natin nung nakaraan na Pareto Principle, yung 20% na gumagalaw sa church, may power sa church, may involvement sa church, kailangan makumbinsi mo sila. Kasi kapag pabor sila sa pagbabago na yan, ng 20% mo na yan, halos wala ka ng problemang i-implement ang the rest. Now, is it possible to test this change before making a total commitment to it? Yan. So, kung yes, madali. Ulit. No? Now, ano pa? Dagdag. Are physical, financial, and human resources available to make this change? Yan. May tao ba? May pera ba? May manggagawa ba? No? May materials ba na available para sa pagbabagong ito? Kapag yes, siyempre, mataas ng porsyento mo. Pag no, wala tsansa. Is this change reversible? Pag no, maraming mag-iisip, hindi na kasi pwede natin mabago kapag ganito. Dapat pag-iaralan natin. Yan, mga ganyan yan, no? Is this change the next obvious step? Yes or no? Kung yes, siyempre, everybody will accept kasi kailangan niya ang pagbabago. Does this change have both short and long-range benefits? Pag yes, yan, ang sagot, ayos ka. Is the leadership capable of bringing about this change? O, kaya ba ng mga leader na gampanan ang pagbabagong ito? Pag kaya nila, malaking tsansa mo. Pero itong mahalaga na tanong, is the timing right? Tama ba ang timing? Kasi ang timing, mga kapatid, ganito po yun. Ha? Para malaman ninyo leader success is bringing about a change in others will happen only if the timing is right. Ito, tingnan ninyo. The wrong decision at the wrong time, disaster yan. Wrong decision, wrong time, disaster. Wrong decision at the right time, mistake. Tama ang panahon, kaso mali ang decision, malaking pagkakamali. The right decision at the wrong time, unacceptable. Pero, right decision at the right time, success.
So, dapat marunong ka mag-timing kung kailan mo yan i-implement. Okay? Now, dito na po tayo. Lahat po tayo, mga kapatid, inuutusan ng ating Panginoon na magbago sa lahat ng bagay. Ang change is always necessary to grow. Ephesians chapter 4 verse 23, anong sabi? And be renewed in the spirit of your mind. Right? Ang isip natin, no? Dapat magbago. That you put on the new man. Ayan. No? Dapat may pagbabago lagi sa atin. Which after God is created in righteousness and true holiness. So God demands change in everyone, lalo-lalo na sa atin na naglilingkod sa ating Panginoon. Dapat sa atin mismo magsisimula ang pagbabago. Diyan lang po muna tayo sa gabing ito. Next, part 1 lang po kasi yan. So ang part 2 natin, creating a climate for change. Dito na po natin ngayon ilatag, paano mo ayusin na ang change ay tatanggapin sa mga lahat ng pagkakataon. Okay? The quiz. Sa mga naka-online, give 3 profiles of a leader in trouble. Number 2, give the 2 important requisites of bringing about change. And number 3, give 3 reasons to reasons why people or leaders resist change. Yan po ang ating mga questions ngayong gabi. Praise the Lord. At salamat sa mga nag-online. Bago po tayo magtapos, let us all stand and allow me to pray for all of you tonight. And let us sing one song for a moment. And as we set our minds, and let us ask God to help us in the change that we want to be. The change in our mind, in our heart, sa buhay natin na magbago man ang takbo ng ating mga buhay. Sa ating mga ministry, magbago rin ang takbo ng ating ministry. Magbago ang direksyon ng mga bagay at ang pabor ay mapunta sa'yo. We need to ask God for His guidance. We need to ask the Lord. Hallelujah. Allow us, Lord, to see the light, the reasons why we should make a change. Oh God, hallelujah, we know that you love us, Lord, to grow and to make a change.